Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Merong nakakabahalang pahayag ngayon ang head, ang pinuno mismo ito ng International Monetary Fund o IMF. At the same time ay pinuno rin, head din ng the World Bank. Walang iba kundi si Christina Georgieva. Christina Georgieva, head of IMF and the World Bank, ay nagpahayag na ilang taon na lang galing ngayon ay mangyayari na itong kinakatakutang cashless society. Cashless society. Ibig sabihin, wala nang daladalang pera ang mga tao, kundi electronic transaction na lamang through digital apps, cellphone apps. At yung iba nga dyan ay meron ng transplant sa di ba? Transplant chips sa kanilang mga braso, sa dibdib o kung saan man gusto ilagay yung microchip na hindi ka na magdadala ng cellphone. Automatic na, nasa katawan mo na ang electronic card na yon o chip ay doon ka na, yun ang gagamitin mo sa mga transaction na katulad nitong cashless electronic money na yan na yung mangyayari na ibasura na daw natin ang ating fiat money, ang ating mga coins at ating mga perang papel ay basura na daw yan pagdating ng panahon na ito. At hindi malayong mangyari. Kaya sabi ni Christina Georgieva ay maganda na ang lahat para dito. Well, para sa karagdagang impormasyon ay narito ang video courtesy sa atin ng IMF and the World Bank. IMF warning, listen. Generally, you tell them to embrace it. I'm telling countries accept reality. Fiat money is moving digital. The developments in crypto, both unbacked and backed, they're happening with exponential speed. So ito na yung kinakatakutan natin mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na darating na ang panahon na tinatawag na world reset. Kaya ito ngang nangyayari ngayon na World War III, yan ay orchestrated daw yan. Yan ay pinag-usapan na daw yan ng mga world leaders. At parang mayroong script na mangyayari ang World War III. Pagkatapos niyan ay magkaroon ng world reset, new order. Ma-reset na ang lahat. At kung sino man ang manalo sa giyera ay siyang mag-impose nitong tinatawag na the New World Order. Kasama na diyan ang world reset ng ating monetary system. At ang mangyayari nga ay hindi na tayo magdadala ng mga pera na tinatawag na fiat money. Yan ay toilet paper na daw. Magiging toilet paper na. Kagaya sa nangyari noong World War II, pagkatapos mismo ng giyera ay nawalan ng value ang pera ng Hapon. Diba? Saku-sakong pera noon, tinatawag na the Mickey Mouse money ng Hapon, ay wala ng value kahit na maganda pang pagkagawa nito. Kaya yan ang mangyayari. Kung matuloy ang giyera, ay matuloy talaga ang world reset na ito, the new order. Kaya tayo'y biglang maano diyan. Biglang lahat ay manibago diyan. Grabe ang world reset na yan. Wala tayong magawa niyan kasi ang nag-impose yan ay ang mga world powers. At makulong tayo kapag hindi tayo susunod diyan. At paano ba tayo makakabili? Hindi natanggapin yung ating mga fiat money. Yung ating mga coins, hindi na rin tatanggapin. Ang ating perang papel, hindi na. Ayon dito kay Christina Georgieva, itong head ng IMF, Monetary Fund at World Bank. Grabe pala ang babae na to, no? Dalawa pala ang dala niya eh. Siya yung pinuno ng the World Bank, siya din yung pinuno ng International Monetary Fund. Kaya tama yung conspiracy theory na si Marcos ang nagtatag, isa sa nagtatag ng the International Monetary Fund o tinatawag na Global Facility Debt at IMF. Isa si Marcos dyan, si Ferdinand Marcos, dahil siya yung may pinakamaraming ginto sa panahon ng itatag yan, ang International Monetary Fund at the World Bank. Kaya ang bilis-bilis, ang dali-dali makapaghiram diyan si PBBM kung gustuhin niya. Ang lahat ng bangko sa buong mundo ay nagpapautang kay PBBM kung anong halaga ay bibigay sa kanya dahil nga alam nila na mayroong share diyan si PBBM sa the World Bank.
Grabe, no? Kaya ito yung kinakatakutan natin, nakasulat na to sa Biblia, na ang taong walang tatak ay hindi makakabili, hindi malayang makapaglakad sa daan kapag walang tatak. Ito na yun. Ang tatak na yan, yan ang hindi natin alam kung anong itatak sa atin dyan. Ang sabi ng iba ay yung microchip daw na i-insert sa ating skin. Meron daw i-insert sa atin eh. At ayon din sa conspiracy theory, yung mga vaccine na in-injection sa atin ay meron palang mga nanometals doon. Ibig sabihin ng nanometals ay 1,000 times smaller, microscopic metals. Merong gumawa ng ng experiment na minamagnet nila yung buti ng tinurok sa atin na vaccine. Meron palang mga dust particles na gawa sa metal at yun ay pinag-isipan na baka yung mga dust of metals na yun ay mga micro or nanotechnology na mga microchips na magkukontrol sa atin in the future. Parang zombie, di ba? Mga kababayan. Kaya ingat kayo kung anong pinapa-insert nyo sa inyong balat na mga microchips ay baka makontrol kayo in the future at baka yan ang tatak ng demonyo. Balik tayo sa video. So, yeah, you can try to lock your country away from this. Good luck with it. So, yes, I'm telling my members, understand it and then decide for yourself how we are going to operate in this world. But do not close your eyes to reality. You are panicking because crypto is crashing. Bitcoin's below 100,000. But what you need to understand is the IMF just confirmed the reset is happening. Did you hear what the head of the IMF said to everyone in the world? Ayan, so advice ng IMF, mga ka-Golden Boy, ay do not close your eyes, di ba? At wag basta-basta maniwala, pero do not close your eyes. Kasi nga, isa sa mga sinyalis niyan na parating na ang The World Reset, confirmed by Christina Georgieva ng IMF at the World Bank. Itong nagsalitang babae, yan yung pinuno ng IMF at the World Bank. Kinumpirma niya ang itong sinasabing The World Reset of Monetary System ay pararating na. Confirm. Kaya wag tayong magbulag-bulagan, sabi niya. Ngayon, ano bang nakikita natin? Ang mga cryptocurrency ngayon ay palpak na, di ba? Bumabagsak na, hindi kagaya noon na ang trading by bitcoins ay lucrative. Ngayon ay hindi na. Hindi na lucrative yan. Marami ng scams, bumabagsak na talaga siya. At yan ay sinyalis na parating na ang The World Reset. Matagal na to na conspiracy theory, itong tinatawag na The New World Order. Kasama diyan sa world order na yan ang pagbabago ng sistema ng kalakalan, ng negosyo at ng pera. Kaya nakakatakot yan, aabutan natin yan eh. Kasi hindi na yan tatagal. Nag-umpisa na tayo ngayon eh. Napansin nyo yung mga Paymaya, mga GCash, di ba cashless yan na cashless na transaction, pero kailangan meron kang na-deposito. Diba? Meron kang deposito. Ngayon, ano bang dapat i-deposito natin na para makapag-transact tayo o makabili tayo in the future? So, kailangan daw natin ng pilak at ginto. Ang pilak ay silver, ginto is gold. Yung dalawang elements na yan, na dati nang ginagamit ng ating mga ninuno noon, yung mga pilonsitos na maliliit na perang ginto, yan na yung ating monetary system noon. At ngayon mukhang babalik, pero with technology. Diba? Kasi gagamit na tayo ng mga cards, electronic cards, cellphone apps, at kung ano-ano pa. Grabe mga kababayan. Handa na ba kayo na sa ganitong klaseng society
cashless society. Balik tayo sa video. You must come to reality. Digital currency is replacing fiat currency. It's clear as day that market manipulation is happening in real time because elites want you to believe a narrative that altcoin season is not happening, the bull run's over, so they can dump the markets, they can buy at a very cheap price and control as much as possible. Alright, kung kayo'y naguguluhan mga kababayan, kung ano ba itong World Reset at sino ba ang gumagawa niyan? Well, ang nasa likod ng The World Reset, New Order, ay itong tinatawag na The Dark Society. Sino ba itong mga taong nasa likod ng Dark Society na ito? Well, sila yung mga trilyonaryo, mga pinakamayaman na tao sa buong mundo, ang mga membro niyan, at sila yung nagkontrol ng world economy. At sila yung gustong mag-world reset para sa kanilang kapakanan yan. Hindi sila makontento sa kanilang pera ngayon. Gusto nilang angkinin ang pera ng mundo. Kaya binago nila ang sistema. At dahil ginto na ang gagamitin na basihan ng iyong kayamanan, ng iyong pera, well, mailabas na ang lahat ng mga ginto. At kapag mailabas na ang lahat ng mga ginto na yan, ay pwedeng mabili yan lahat ng mga mayayaman na ito na gumawa nitong or mag-establish nitong tinatawag na The New World Order. Kapag nabili nila lahat ang ginto sa buong mundo, well, mawala na tayo, di ba? At magiging slave na tayo. Yun na yung nakasulat sa Biblia na tinatawag na charagma or the mark of the beast. Yung charagma, yun yung incision, yung mga guhit-guhit sa ating noo, which is yung guhit-guhit sa ating noo na mga incision na yan at charagma ang tawag, ay yan na yung parang QR code. Parang QR code yan. Barcodes, yan yung barcodes sa computer yan. At ito na nga, dahil electronics, computerized lahat, naku, mga ka-Golden Boy, handa na ba kayo sa mangyayaring ganyan? Kaya ngayon pa lamang mag-imbak na tayo ng ating mga ginto. Kahit mga layaway sa pawn shop ay kumuha na tayo ng mga ginto, dahil kung wala tayong ginto in the future ay kawawa pala tayo. Nako, paki-comment na lang sa ating comment section down below anong masasabi nyo dito sa The New World Reset ng The New World Order. Hanggang sa muli mga ka-Golden Boy, huwag kalimutan mag-subscribe. Ang mga bago pa lamang, maraming salamat.